Isang panibagong araw na naman bilang asawa ng isang marino na nakatira sa Boca Marinisur. Hello everyone, it's me, Mrs. Len Paeste, and welcome to my mini vlog. Isang bagong araw na naman nga ang haharapin natin sa mga oras na ito at sisimulan natin dapat sa pananalangin pagkagising sa umaga. Pinapanalangin ko nga dito na sana'y lagi tayong gabayan ni Lord sa lahat ng hamon na haharapin natin sa araw-araw at humaba pa ang buhay ng mga mahal natin. Pagkatapos ko ngang manalangin ay nag-ayos na ako ng aking higaan. Inalis ko na rin nga itong mga ponda ng aking mga unan kasi kailangan na siyang palitan kasi medyo nangangati na nga ang aking mga mukha. Kapag ganito nga ang nangyayari, kailangan ko na talaga itong palitan dahil maalikabok na ito. Kung magtatanong naman kayo kung saan ko nabili itong ponda, ilalagay ko na lang sa aking yellow basket. Pagkatapos ko ngang alisin ang mga ponda ay isinunod ko na itong kulambo. Isa itong sa pinaka-importante sa aking pagtulog dahil nakaka-relax ito sa aking pakiramdam. Noon pa nga ay halagi ko ng kasama at kahit umaalis ako ng bahay ay hindi talaga ito nawawala at lagi kong daladala. Ay abaan na ako. Pagkatapos ko nga mag-ayos ng aking higaan ay dumiretso na agad ako sa aming banyo. Ito nga pala ang aming banyo na dito ako naghihilamos at nagsisipilyo tuwing umaga. Sa totoo lang ang dami ko ngang plano na gustong gawin dito sa aming banyo ngunit wala pa akong budget para magpaayos dito. Kaya sana tulungan nyo akong mamonetize ang aking TikTok para sana ay maunti-unti ko na rin na maayos ang aming bahay. Sinimulan ko na nga ang aking daily routine sa pagsisipilyo ng aking ngipin. Tuwing umaga nga bago ako kumain ay nagsisipilyo muna ako at naghihilamos para kapag may nakausap naman ako ay hindi naman maamoy nila ang aking mabahong hininga. Nakasanayan ko na rin nga kapag pagkagising ko at nagkakaayos na ako sa aking higaan ay pumupunta na ako sa CR at naghihilamos at nagsisipilyo na rin. Pagkatapos ko ngang maghilamos at magsipilyo ay nakita ko ang aking ina na nagwawalis dito sa loob ng aming bahay. Hi Mama! Happy Mother's Day! Mamaya ka lang! Nang matapos na ako magsipilyo at maghilamos ay pumunta na rin ako sa aking kwarto at magsisimula ng mag-skincare. Gumagamit nga ako dito ng tissue na kung saan ito ang aking pagpahid sa aking mga muka at hindi ang towel. Inaisip ko na nga na dapat ayusin ko na rin ang mga dadalhin ko na mga gamit papunta ng Manila dahil mamaya na pala ito. Sinimulan ko nga sa paghahanap ko ano ba dapat yung mga dadalhin ko at mga kailangan ko namang gamitin pag nagtrabaho na ako doon. Iniisip ko na nga rin kung magkakasya ba sa isang bag lang yung mga damit at kung ano-ano pa na kailangan ko doon. Minsan talaga sa sobrang dami na ng gamit mo, hindi mo na nga talaga alam kung ano ba yung mga dapat mong dalhin. Iniisip ko na nga rin dyan kung anong oras nga ba darating yung mga kaibigan ni Kuya na magdi-deliver ng iso-surprise kay Mama. Sila nga din pala yung kaibigan ni Kuya at katrabaho niya nung nandun pa sila sa Jollibee na nagtatrabaho. Iniisip ko na nga rin dyan kung ano nga ba magiging reaksyon ni Mama kapag dumating na yung sinurprise ni Kuya para sa kanya. Habang nagtitiklop nga din ako dito, iniisip ko rin naman kung paano ko ba maipapagkasya ang mga damit at kung ano-ano pa sa aking iisang bag. Nang matapos ko na ngang mag-fold ng mga dadalhin ko ay iniligay ko na siya dito sa isang maliit kong bag. Pagkatapos ay inihanger ko na nga din dyan yung susuotin ko para mamaya. Nang lumabas na nga ako papunta ng likod namin ay nakita ko si Mama, Auntie Karen at Auntie Belen na nasa labas. Tapos dumating na rin yung surprise ni Mama at nagtataka siya kung bakit nandyan sa labas sila Kuya Darian. Nang iniabot na nga kay Mama yung palabok, cake at saka yung bouquet niya ay sobrang tuwa nga siya at nangiyak-ngiyak nga din sa mga oras na yan dahil hindi niya nga ini-expect na merang pa-surprise sa kanya. Kasi alam niyo ba, kanina pa siya nagpaparinig sa amin na saging lang at kung ano lang ang pwede nilang makain, mangga. Tapos ngayon may dumating sa kanya na regalo.
Lumuluha na nga din sa mga oras na yan si mama dahil hindi niya nga expected na may makukuha siyang regalo sa araw na to. Nagpasalamat na nga siya kanila Kuya Dari at saka umalis na sila. Ito nga pala yung mga ibinigay na regalo mula sa aking kapatid. At nagpicture na nga sila at binidyo call ko na rin dyan si Kuya para makita niya rin na natanggap niya na yung mga regalo. Tanghali na nga rin pala nung mga oras na yon at nagsimula na rin kaming mag-prepare at kumain. Tinawag na rin namin itong si Darwin at saka si Mama para kumain. Nagdasal muna kami bago kumain at saka nag-usap-usap, nagkwento-kwento habang kumakain. Dahil madalas talaga kapag kami ay kumakain ay lagi kaming magkasama. Dapat madalas yung pagkain namin ay sabay-sabay at hindi dapat pa isa-isa. Ang sarap din kasi kapag kumakain kayo, nasalo-salo sa hapagkainan, nagkikwentuhan ng kung ano-ano, kasi minsan maganda ring memories kapag mga ganito na naiisip mo kapag solo ka na lang, tapos kumakain kayo na aalala mo yung mga family mo, nakasabay mong kumakain at nagsishare ng kung ano-ano sa buhay natin. Kung mapapansin nyo, kasama ko nga lang dyan si Papa, ako, si Darwin at si Mama. At wala din dyan si Lexi dahil si Lexi ay nauna ng kumain. Pinakain na siya ni Mama dahil alam niya na mag-iPad na naman siya dun sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos ko nga kumain ay nagpahinga na rin ako dyan. Nang hapon ay nag-ayos-ayos na rin ako dahil mamayang 6:30 na ang aking biyahe papunta ng Metro Manila. Binook na kasi rin ako ng aking asawa dun kay Ate Ipin para mamaya ay diretso na lang pagbabayad ang aking gagawin at maghihintay na lang nung bus. Maya-maya ipiprepare na rin ni Papa yung sasakyan na dadalhin namin para ihatid ako. Mamimiss ko rin itong lugar na to dahil medyo tahimik kapag hapon na walang masyadong tao. Kinuha na nga din ni Papa dito yung tricycle para makapaalis na rin kami. Tapos itong pamangkin ko, sinagchismis na naman sa akin na kay gusto niya daw yung chocolate dun sa bouquet ni Mama. Fast forward, nakarating na rin kami sa bayan at bumili muna ako ng aking babaunin para mamaya. Nang dumating na nga yung bus ay aalis na rin kami ng bandang 6:52 ng gabi. Natulog nga lang din ako sa aking biyahe. Pagkatapos ay dumating na rin ako ng Metro Manila bandang 5:30 ng umaga at inintay ko na rin yung asawa ko. Salamat guys sa panunood. Ito na naman ang bagong buhay ko dito sa Metro Manila. See you on my next vlog. Bye!